Pag-uusapan natin sa learning episode na ito ay tungkol sa relationships and feedback sa loob ng isang sistema. So sa mga nakaraang learning episodes, pinag-aralan natin ang kahalagahan ng pagtingin sa kabuuan ng isang system. So hindi lang sa mga individual parts. Ngayon, mas pagtutuunan natin ng pansin kung papaano nagkakaugnay at nag-i-interact ang mga parts or components or elements nito. So, ang pag-intindi sa relationship at feedback, yan ay very, very crucial or mahalaga sa systems thinking dahil ito ang nagpapaliwanag kung bakit nagbabago ang isang sistema, kung bakit nagbabago ang takbo nito, at kung paano ito tumatakbo. At kung paano tayo makakagawa ng mas epektibong interventions o mga solutions sa mga systemic problems. Kaya bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang DSRP framework. So, ito yung apat na universal patterns no, ng systems thinking na ginagamit natin para mas maintindihan ng complex systems. Ito yung structured approach para makapag-systems thinking tayo. Kumbaga, ito yung instructions ng pagluluto. Kung nagluluto tayo ng systems, paano natin maunawaan yung systems? Yung DSRP, yung paraan kung paano natin uunawain yung system. So, yung letter D, yan ay distinctions. Tinutulungan tayo nito na tukuyin kung ano yung isang bagay at kung ano ang hindi. Halimbawa, di ba? Yung kotse, iba yan sa motorsiklo. So, tinutulungan tayo nito na mag-focus sa kung ano yung identity nung problema or yung attribute nung issue na gusto nating pagtuunan ng pansin kumpara sa iba pa. So sa madaling salita, tinutulungan tayo nitong mag-discriminate or mag-classify. So yan yung letter D, distinctions. Sumunod S, systems. Yan ay yung phase na ito o yung component na to, pinapakita na yung isang bagay ay bahagi ng mas malaking kabuuan. Okay, di ba? So yung kotse, bahagi yan ng sistema ng transportation. So tinutulungan tayo nitong intindihin yung relasyon ng isang part sa whole. Halimbawa, yung isang cell, di ba? Yung cell, part yan ng isang organ. At yung organ naman ay part ng isang organism. At bago tayo pumunta sa R, balikan natin yung P. Yan yung perspectives. Ipinapakita nito yung pagtingin natin sa isang issue, sa isang problem, or sa isang system ay depende sa ating punto de vista o yung point of view. Yung kotse, okay, balikan natin yung kotse. Maaring tingnan natin yan bilang gamit pang transportation or bilang status symbol. So, depende sa kung sino ang humihipo sa elepante, depende sa kung sino ang tumitingin, depende sa stakeholder na ating kakausapin, ang tingin niya sa sistema. So, tinutulungan tayo nitong intindihin ang iba't ibang points of view sa isang issue o sa isang system. Walang iisang tama na pagtingin. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung R. Yung R, relationships. Ito yung focus natin ngayon, ha? So, ipinapakita nito, dito na tayo magbubuo ng CLD. So, ipinapakita nito kung paano nagkakaugnay ang mga bagay. Ito na yung interconnections. Ito na yung interrelationships. Ito na yung interdependence. Yan. So, nagbubuo na tayo ng causal loop diagram dito. So, halimbawa, yung pagtaas ng presyo ng gasolina, let's say yun yung variable natin, may relasyon yan sa pagtaas ng pamasahe. So, tinutulungan tayo nito makita yung action at reaction sa pagitan ng mga variables na nakapaloob doon sa sistema, maging yung mga exogenous variables na nasa labas ng sistema. So, nagpapakita ito ng causal effect at saka causal effect. Ngayon, balikan natin yung tanong natin. Ito yung tanong natin noong nakaraan. Kailangan bang isama natin ang lahat ng posibleng variables kapag sinusuri natin ang isang problema? Halimbawa ba kapag pinag-aaralan natin ang problema ng traffic, balik tayo doon. Isasama ba natin ang bawat detalye tulad ng kulay ng pintura sa kalsada, taas ng damo, sa gilid ng daan at iba pa? Ang sagot dyan, hindi. Hindi natin kailangan isama ang lahat ng detalye
Ang kailangan natin ay ang most relevant and impactful variables, yung mga variables na may malaking epekto sa problema. So sa halimbawa ng traffic, ang mga relevant variables ay maaaring yung vehicular volume. So yung dami ng sasakyan, direkta ring related sa dami ng tao sa lugar, economic activity na nagdudulot ng travel, affordability ng sasakyan na nag-iimpluwensya sa ownership. So ibig sabihin, yung vehicular volume, marami pang kaugnay na variables. O ano pa ang pwede doon? Quality ng roads, di ba? Saan related yon? Budget ng gobyerno sa infrastructure. Yung materials na ginamit sa construction. Yung dalas ng maintenance, etc. etc. So ano pa? Public transport. Ano yung related do sa public transport? Investment sa public transport, yung infrastructure nito, efficiency, affordability, etc. Ano pa? Intangible naman, traffic rules. O related yan sa enforcement ng mga traffic regulations, yung behavior ng driver, awareness ng mga drivers sa transport, sa traffic conduct, etc. So, sa pamamagitan ng pag-focus sa mga importanteng variables, mas napapadali yung pag-intindi natin sa problema. Kaya, malaking bagay ito para makapagbuo tayo ng mas effective na mga interventions. Kasi kung masyado tayong maraming isasama na variables tulad ng ginagawa natin sa root cause analysis at problem tree diagram, nalilito lang tayo. Okay? Hindi natin nakikita ang tunay na source ng problem. Hindi natin nakikita yung gubat. Masyado tayong nagiging fixated do sa bawat puno. So, ang sagot sa tanong na to, hindi dapat natin isama lahat ng possible variables. So, by this time, mas nagiging klaro na sa atin kung ano yung variables. So, sa systems thinking, ang variables, yan yung mga elements o components ng isang system. Ito yung mga bagay na maaaring magbago. Kaya variable, varying, nagva-variate siya. So, nagbabago siya. So, yung variables, maaaring tumaas yan o bumaba. Maaaring dumami o kumonte. So, halimbawa, ang dami ng tao. Yan. O, isang variable yan na maaaring tumaas kung maraming ipinapanganak kaysa sa namamatay. So, birth rate versus death rate. So, maaaring bumaba kung mas maraming namatay kaysa sa ipinanganak. So, maaari din ito magbago dahil sa pagpasok at pag-alis sa mga tao, yung tinatawag nating migration, immigration, emigration, o kaya dahil sa aging o pagtanda ng population. So tulad na na-discuss natin noong nakaraan, ang variable ay maaaring tangible. Di ba? Yung mga nahawakan, nakikita, nasusukat, nasasalat. Halimbawa, pera na maaaring tumukoy doon sa money supply, inflation rate, GDP. Ano yan? Tangible yan. Makina, di ba? Na pwedeng tumukoy sa production capacity, efficiency, technology, o kaya building na maaaring tumukoy sa infrastructure, housing, and facilities. So, yan yung mga tangible at maaari ding intangible, yung mga qualitative variables or yung soft variables. Hindi nahawakan, hindi nakikita. Employee moral na maaari ding tumukoy sa employee satisfaction, engagement, motivation, ano pa? Ano pang example? Quality of education na maaari din niyang umugnay sa student performance, learning outcomes, teacher effectiveness, or isa pang example, bilis ng service, bilis ng serbisyo na maaaring umugnay sa customer service efficiency, transaction time, response time, etc. So kahit yung mga activities o mga gawain ay maaaring ituring na variables. Kahit yung mga ginagawa mismo, di ba? So halimbawa, dami ng production. Maaaring umugnay yan sa output, manufacturing volume, sa productivity, ano pa, dami ng benta. Maaaring umugnay yan sa sales volume, market share, revenue, or isa pang example, bilis ng transactions na maaaring umugnay sa processing time, response time, turnaround time. So, lumilinaw na sa atin, lalo nagiging klaro sa atin kung ano yung variable.
Ngayon, sa halip na ang pagtuunan natin ng pansin ay himay-himayin ng maigi yung mga variables, hindi sapat na alam lang natin yung mga elements or yung variables na yun eh. Mas mahalaga, intindihin natin yung mga ugnayan or interconnections sa pagitan ng mga variables. Yung mga ugnayan na yun yung relationship na nagbubuklod sa mga elements or variables para maging isang system. Kasi, kung alam lang natin ang mga parts, pero hindi natin alam kung paano sila nag-uugnay. Halimbawa, kung alam lang natin ang presyo ng produkto at ang dami na nagbebenta, pero hindi natin alam kung paano naapektuhan ng isa't isa ang demand, or alam natin, let's say, ang unemployment rate at ang crime rate, pero hindi natin alam kung paano sila related, 'di ba? Or kung alam natin ang dinadanas natin ngayon yung heat index, kung alam natin ang temperature at humidity pero hindi natin alam kung paano sila nag-iimpluwensya sa comfort level ng tao, bottom line, hindi natin talaga maintindihan ang system. So, kailangan alamin natin yung ugnayan ng mga elements or ng mga variables sa isa't isa. So, merong isang kwento mula sa mga Sufi na nagtuturo sa atin ng mahalagang aral tungkol sa relationships. Ang sabi doon sa isa sa mga kwento nila, akala ng isang tao, dahil alam niya yung isa at alam niya yung isa pa, alam na rin niya ang dalawa dahil ang isa at isa ay dalawa. Pero, ang madalas natin nakakalimutan, ang nakakalimutan nating intindihin ay yung at. Yung at, yung end. Ang at yung ugnayan sa pagitan ng dalawang isa, yun yung relationship na nagbibigay ng bagong kahulugan sa pagbubuklod, sa pagsasama ng dalawang bagay. So, sa madaling salita, sa systems thinking, hindi lang natin kailangan intindihin ng mga individual parts. Anong example dyan? Yung mga empleyado sa isang company. Hindi lang natin kailangan tingnan sila. Kailangan din natin intindihin yung at, yung end, o yung ugnayan sa pagitan ng mga parting ito. Halimbawa, kung tinitingnan natin sa company, mga employees, we can look at them separately, pero hindi natin nakikita yung system hanggat di natin nakita yung relationship nila sa isa't isa. Ano ba yung nag-uugnay sa kanila? For example, communication flow, collaboration, yung hierarchy, yung division of labor, yung specialization, yung interdependence nila, yung power dynamics, yung influence at leadership. So bottom line, hindi natin makikita ang system kung yung isa at yung isa lang ang tititigan natin. Kailangan natin tingnan yung at kung paano sila nag-uugnayan. So ulitin ko, hindi sapat na ilista lang natin ang lahat ng elements, components, or variables. Ang pinakamahalaga sa lahat ay tukuyin natin yung interconnecting variables o yung mga ugnayan sa pagitan ng mga ito. Yan actually yung core or yung puso ng systems thinking. Ang intindihin kung paano nag-i-interact at nag-iimpluwensyahan, nag-iimpluwensyahan yung iba't ibang parte ng system. Kung paano nakakaapekto yung marketing strategy at sales. Kung paano naapektuhan ng training ang employee performance. Kung paano naapektuhan ng environmental policies ang economic growth. Kung paano naapektuhan ng social media ang political discourse. Kung paano naapektuhan ng technology ang social interaction. So hanapin natin yung mga interconnections. Gumamit tayo ng halimbawa, basketball team, di ba? So, ang isang basketball team, pwede nating sabihin, may mga elements yan. Tulad ng players, yung coach, yung court, yung bola. Pero, hindi lang ito basta collection ng mga players. Hindi lang ito basta collection ng mga coach, court at bola. Ang nagpapaging sa isang basketball team
ay yung mga interconnections nito sa pagitan ng mga elements. O halimbawa, yung rules of the game, yung strategy ng coach, yung communication ng mga players, yung laws of physics that govern the motions of balls. Tanggalin natin yung physics, tingnan natin. Kung alisin natin yung gravity, tingnan natin yung itsura ng basketball. So, ang basketball team ay hindi nagiging basketball team dahil sa elements. Ang basketball team ay nagiging basketball team dahil sa mga interconnections nito. Kasi, kung wala yung mga interconnections na yan, kung wala yung mga yon, walang silbi. Hindi siya basketball team. Yung basketball team ay magiging composed lang ng elements, magiging set lang siya. So, kailangan niya ng rules of the game. Yung mga batas ng laro. Halimbawa, ilang segundo lang pwedeng hawakan yung bola. O saan pwedeng tumira ng 3 points at iba pa. Ito yung nagtatakda kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin ng mga players. Alisin natin yun. Alisin natin yung mga rules na yun. O edi walang structure at order sa laro. Walang sistema. Ito ngayon din yung nagtatakda ng boundaries, yung bakod, yung hangganan ng system. Ano pa? Yung strategy ng coach, yung plano ng coach, tulad ng depensa, offense, at yung play. O, ito yung nagdidikta kung papaano maglalaro ang team para manalo. Ito yung nagbibigay ng direction at purpose sa team. Ito yung nag-organize ng actions ng mga players. O ano pa? Yung pag-uusap at pagtutulungan ng mga players sa loob ng court. Tulad ng pagpasa, pag-screen, rebound, etc. O, ito yung nagbibigay ng coordination at teamwork sa team. Ito rin yung nag-enable ng adaptation at flexibility sa laro. At ano pa? Yung binanggit ko kanina, yung laws of physics. Yung mga batas ng kalikasan, ha? Na nagpapagalaw sa bola at sa mga players, ano yun? Yung gravity, momentum at trajectory. Ito yung nagtatakda ng limitations, gayon din, nagbibigay ito, nagbubukas ng possibility sa laro. Ito yung nagbibigay ng predictability at consistency sa laro. Ngayon, kung wala yung mga interconnections na ito, hindi magiging isang team ang mga players. Magiging grupo lang sila na mga individual na maglalaro, na manlalaro sa isang court. Walang direction, walang coordination. Hindi sila makapagpa-function bilang isang unit. Hindi sila makapag-achieve ng shared goal. Hindi sila magiging system. Ganon din sa ibang sistema. Halimbawa, ang isang school. Hindi lang basta yan kumpulan ng mga teachers, ng mga buildings, ng mga students. Nagiging school ito dahil sa mga interconnecting variables tulad ng curriculum na naglalaman ng knowledge at saka skills at values na itinuturo at nagbibigay ng direction sa mga learning process. Grading system na nagme-measure ng learning at saka ng performance at nagbibigay ng feedback sa students at teachers. Yung school policies na nag-govern sa behavior at discipline na nagbibigay ng order sa environment. So kung wala yung mga ito, yung mga standards for admission, requirements for degrees, examination and grades, budget and money flows, even gossip or organizational politics, and most important, yung transference ng organization. Kung wala yung mga ito, kung wala yung mga interconnecting variables na ito, magiging warehouse lang. Yung school, yung university, magiging warehouse lang ng mga tao, magiging bodega lang ng mga tao. Kaya para mas maintindihan natin, uulitin ko, imbis na maglista tayo ng lahat ng variables hanggang maubos yung oras natin sa pagtuklas sa mga sub-variables, sub-sub-variables. So halimbawa, sa halip na ilista ang bawat uri ng gastos ng negosyo, focus lang natin doon sa total expenses, ang dapat nating gawin ay intindihin yung mga interconnections. So ang relationship sa pagitan ng mga variables ang nagbibigay buhay sa isang system. Ito yung nagpapaliwanag kung papaano nagbabago, tumatakbo, gumagana yung system. Ito yung nagtuturo sa atin, nagsasabi sa atin kung paano natin may improve yung system. Kaya sa systems thinking, ang patuloy na pagtukoy at pag-intindi sa mga variables, na nagko-connect, say for example, paano naapektuhan ng customer feedback ang product development, paano naapektuhan ng employee training ang customer satisfaction,
papaano naapektuhan ng government regulation ang market competition. So yung pagtukoy at pag-intindi sa relationships sa pagitan ng mga variables, yan ang pinakamahalaga.